Praise the Lord. Isa po mapagpalang bagong umaga po sa ating lahat. Salamat po at muli tayo po ay nagkakasama-sama sa umagang ito upang papurihan ang Diyos na buhay at upang mapakinggan ang kanyang banal na salita. So bago ko po ihayag, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po, God, dakila at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay maging sa aming kalagitnaan. Dalangin ko, God, sa umagang ito na mangusap ka, buksan mo ang espiritual na pangunawa ng aking mga kapatid, na lubusan po nilang maunawaan ang iyong banal na salita. Dahil tunay nga po na ang salita mo ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, sa umagang ito, mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan, ang pamagat po niya ay always stay connected with the Lord. Always stay connected with the Lord. Ibig sabihin sa Tagalog po, manatili po tayo na tayo po ay nakakonekta sa Panginoon. So yung pong ating text, it is found in John chapter 15. We're going to start from verse 4 until 6. Yan po yung ating text sa umagang ito. Sabi po niya, I am the vine. Ang Panginoong Jesus po ang nagsasabi dito, na sabi niya, I am the vine. Ako ang puno, sabi ng Panginoon. You are the branches. Ikaw at ako ay tinatawag na mga sanga. If you remain in me, pag tayo ay mananatili sa Kanya, and I in you, sabi diyan, you will bear much fruit. Kung tayo daw po ay mananatili sa Panginoong Jesus, magkakaroon po tayo ng maraming bunga. At ang sabi po niya diyan, no, apart from me, you can do nothing. Kaya kung walang Jesus sa ating buhay, wala po tayong magagawa, mga kapatid. Kailangan po natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay. At sabi doon sa verse 6, okay? If you do not remain in me, pag hindi daw po tayo mananatili sa Panginoong Jesus, pag hindi tayo konektado sa Kanya, ang kahalintulad daw po natin, you are like a branch that is thrown away and withers. Katulad ng isang sanga na ito po ay putol at ito ay tuyo. Sabi diyan, such branches are picked up, thrown into the fire and burned. Masusunog. Alam po natin na kung tuyo yung sanga, siya po ay panggatong. So, napakahalaga po na ikaw at ako ay mananatiling konektado sa ating Panginoong Jesus. Ang tanong, how to be always stay connected in the Lord? Yun po yung katanungan, mga kapatid. Paano ba tayo mananatili na nakakonektado sa Panginoon? Remember, sabi po natin kanina, ang Panginoong Jesus, siya po yung puno. Tayo po na mananampalataya sa Kanya ay inihahalin tulad sa isang sanga. So ang tanong, how to be always stay connected in the Lord? Ano ba yung mga dapat natin gawin para ikaw at ako ay patuloy na mananatili sa ating Panginoong Jesus? Number 1 po na kinakailangan gawin natin is that we must guard our hearts. Gwardyahan po natin ang ating mga puso. Mga kapatid, gwardyahan po natin ang ating mga puso. So sa umagang ito, tanungin mo nga yung katabi mo, Brad, sister, kumusta na ang puso mo ngayon? Sige, magtanungan tayo. Kumusta na po yung puso natin? Maaari siguro meron sa atin, merong mabigat na puso, nasasaktan na puso, no, matigas na yung puso natin, dahil pinatigas na siya ng mga bagay-bagay, mga problemang dumarating sa buhay. So, sabi po rito, in order to be connected in the Lord Jesus Christ, kinakailangan po na gwardyahan po natin ang ating puso. No. Sabi doon sa Hebrew chapter 3, verses 12 until 14, ay 13, yung ating babasahin, sabi diyan,
See to it, brothers and sisters, tingnan daw po natin that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. So tingnan po natin kung anong klaseng puso tayo, na kinakailangan po yung puso po natin ay isang puso po na hindi makasalanang puso, dahil yung pong puso natin pwede pong baguhin ng Panginoon. Kaya nga po yun yung kagandahan pag tayo po ay nakikinig sa salita ng Panginoon, because the Word of God cleanses us. Nililinis po tayo ng salita ng Panginoon at maging ang ating puso. Dahil mga kapatid, kinakailangan pong maging malinis yung puso natin. Kasi kung hindi po magiging malinis yung puso natin, mapapahamak po tayo. Kaya kinakailangan gwardiyahan. Kaya sabi niya doon sa verse 13, ituloy po natin. In Hebrews chapter 3 verse 13, sabi niya, but encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. So mga kapatid, kaya nga po, kailangan po natin yung magpalakasan bawat isa, at pinapalakas po tayo ng salita ng Panginoon. That's why it's very, very important to have this kind of fellowship. Yung tayo po ay nag-gather, na tayo po ay nag-aaral sa salita ng Panginoon. Dahil dito po, ginagabayan po tayo ng kanyang salita, tinuturuan po tayo ng salita ng Panginoon. At especially, sabi nga dito, kinakailangan gwardiyahan po natin yung puso natin. And Proverbs, tingnan pa po natin ang Proverbs chapter 4 verse 23. Okay, sabi dyan. And Proverbs chapter 4 verse 23, okay, above all else, guard your heart. Ayan, gwardiyahan daw po natin ang ating puso, for everything you do flows from it. So lahat ng ginagawa natin mga kapatid, sabi yan, nag-flow siya. Kaya pala no wonder, kung ang laman ng puso po natin, no, ay sama ng loob, alam po ninyo, ang lumalabas din po sa bunganga natin, iba. Kasi sabi doon, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano ang laman ng puso, sinasabi ng bunganga. Kaya kahit na hindi pa kilala ang isang tao, alam po ninyo, nakikilala natin ang isang tao, the way she talk, the way he talk, kung paano siya magsalita. Kaya alam mo kung sino yung may takot sa Diyos at kung sino yung walang takot sa Diyos. Tingnan po ninyo, for example, kung si Maria ay na-inlove kay Pedro, wala na siyang bukang bibig, kundi si Pedro. O, di ba? O, kasi yun yung laman ng kanyang puso. No? At kung si Pedro naman, no, galit sa kapwa niya, ay wala nang lumalabas sa kanyang bibig din, kundi galit sa kanyang kapwa. Kaya sabi po dyan, gwardiyahan po natin. Kinakailangan po natin ang isang pusong malinis, isang pusong dalisay, isang pusong kalugod-lugod sa Panginoon. At yan po ay pwedeng gawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung tunay po yung ating pagsisisi at tinatanggap natin ang Panginoong Hesus sa puso natin, hayaan natin na siya ang maghari sa puso natin, dahil ang puso po natin, ito ang tirahan ng banal na espiritu. Kaya meron pong pagbabago sa buhay. Kaya kayang-kaya pong linisin ng Panginoon ang puso natin. Kinakailangan po nating magkaroon ng malinis na puso at malinis na kaisipan. Dahil kung hindi po magiging malinis ang ating mga puso, mga kapatid, hindi po magiging malinis ang ating kaisipan, babalik at babalik pa rin po tayo doon sa dati nating gawa. Kaya kailangan natin ang malinis na puso, gwardiyahan natin ang puso natin, dahil ang mga taong may Kristo sa kanyang buhay, kapatid, yan po ang nangyayari sa buhay niya. Kaya kung sinasabi po natin na may Jesus sa ating buhay, dapat po, no,
yung puso natin, wardyahan natin, maging maayos, maging malinis. Kung ano man po yung laman ng puso natin na hindi nakakalugod sa Panginoon, magsisi po tayo, ilapit po natin sa Panginoon, at ang Diyos po ay nakakapagbigay ng tawad sa bawat isa sa atin. Lahat po tayo ay makasalanan. Walang tao sa mundong ito na hindi nagkasala. Kaya kailangan na ang tao ay magsisi, ang tao ay tanggapin ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. At kung may Hesus po sa buhay natin, meron tayong Espiritu ng Panginoon na nakatago sa puso natin, meron pong pagbabago sa buhay ng isang tao. Pangalawa po, na kinakailangan gawin natin to stay connected in the Lord is that we must continue in the faith. Magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Remember, without faith, ang walang pananampalataya, it is impossible to please God. Sabi po doon, kung walang pananampalataya ang isang tao, hindi po niya pwedeng sabihin kay Lord na, Lord, malugod ka sa akin. Hindi po. Dahil one way na nalulugod ang Diyos sa buhay natin ay dahil po sa ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, lumago po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Colossians 1, verses 21 to 23. Okay, sabi ulit dyan. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Dati po, sabi dyan, minsan po sa ating buhay, sabi dyan, no? Tayo po ay malayo at kaaway, no? Kaaway ng Panginoon in our mind dahil po sa mga maling ginagawa natin. Pero salamat dahil sabi po dyan sa verse 22 and 23, ituloy po natin, but now, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight without blemish and free from accusation. Kaya salamat po sa ating Panginoong Hesus. Ito po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa Cross of Calvary, kung bakit siya po ay naipako at dumana ang kanyang banal na dugo. Dahil ang dugo ni Kristo po ay makapangyarihan na ito po ang tumubos sa ating mga kasalanan. Kaya may pag-asa po ang bawat isa sa atin. Kung ang buhay po natin kahapon ay isang buhay na makasalanan, isang buhay na malayo sa Diyos, isang buhay na gumagawa ng hindi kalugod sa Panginoon, mga kapatid, meron pa pong pag-asa. Dahil kung ngayon ay hahayaan po natin na ang Panginoong Hesus ang siya pong kikilos sa buhay natin, alam po ninyo, mababago po ang takbo ng buhay natin. Magkakaroon po tayo ng panibagong buhay. Panibagong buhay. Kaya nga po, alam po ninyo in our church, hindi lang po tayo tinatawag na Christian, kundi ang tawag sa atin ay born again Christian. Born again Christian. Kasi yun po ang sabi sa salita ng Panginoon, na ang tao ay kinakailangang ma-born again. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. So lahat po ng tao ay kinakailangang ma-born again Christian. Hindi po relihiyon ang nakapagliligtas, dahil walang relihiyon na nakakapagligtas sa mundong ito, kundi tanging pagkakaroon lamang po ng relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi doon kanina sa ating binasa, apart from me, you can do nothing. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Hesus. So siya po ang nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Ay tuloy pa po natin doon sa, I think, verse 23, doon sa Colossians 1, ayan. Sabi diyan sa Colossians chapter 1, verse 23, if you continue in your faith, ayan, kung ikaw at ako ay magpapatuloy sa ating pananampalataya, establish and firm, magpakatatag mga kapatid, and do not move from the hope held out in the gospel.
Ano po yung gospel na tinatawag? It is the word of God. Yan po yung gospel. Yung ating pinapakinggan ngayon. Yung salita ng Diyos na ating pinapakinggan ngayon. Ito po yung gospel na tinatawag, mga kapatid. This is the gospel that you heard. Ayan. And that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. So, tunay po na ang salita ng Panginoon ay kinakailangang ihayag. Kaya salamat sa Panginoon. Dahil nabigyan ko ng pagkakataon ang bawat isa na makinig sa kanyang salita, at salamat sa Panginoon dahil ang ating din pong simbahan ay nabigyan ng pagkakataon na maabot po ang bawat isa sa inyo. Kaya alam po ninyo, hindi lang po kami yung nakakaramdam po ng pinagpala. Dahil alam po ninyo, yung paghahayag po namin ng salita ng Panginoon, yung ginagawa po natin dito, lahat po ng nakakasama natin in jail ministry, maging ang mga wardens po, mga officers po, lahat-lahat po. Alam po ninyo, maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Dahil po sa gawain ito ay naaabot po namin ang marami pa pong mga kababayan para maihayag ang salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon lamang, mga kapatid, ang tangi po nating pag-asa sa mundong ito. Sabi nila, ang bansa natin ay magulo, no? Maraming nangyayari. Pero alam po ninyo, merong pag-asa. Kung ang bawat Pilipino sana ay magkaroon ng Diyos sa kanilang buhay, sumunod sa salita ng Panginoon, naniniwala po ako na magiging maayos, magiging mapayapa po ang bansa natin. Kaya alam po ninyo, bawat isa po sana sa atin, pag sinasabi natin na tayo ay mga Pilipino, nandun po sana yung pagmamahal natin sa ating bayan. Nandun po sana yung pagmamahal natin sa ating kapwa Pilipino. Na kung nakikita man po natin na nahihirapan ang bawat isa, nandun po sana yung pagmamahalan po ng bawat isa. Kaya alam po ninyo, meron pa pong pag-asa. Kaya salamat dahil alam po ninyo ang ebanghelyo po, ang salita ng Panginoon ay naipapaabot sa bawat mamamayan. Kaya salamat dahil maging dito po sa ating jail Bible study, salamat sa Panginoon. Dahil pwede po namin kayong abutin at pwede po ninyong malaman ang salita ng Panginoon. At kung ang salita ng Panginoon ay lalagak po ninyo sa inyong puso't kaisipan, nandun po mga kapatid, meron pong pagbabago sa buhay ng bawat isa at maging sa ating lahat. At hindi lamang po tayo yung mababago, hindi lamang po tayo yung magkakaroon ng benefits ika nga, maging ang ating mga pamilya, ang ating bansa, especially na po yung mga next generation po natin, yung mga anak po natin, no, yung mga pamangkin, yung mga kabataan, sana po, no, sa kanilang generation, nandun po sana na talagang makita nila yung pagpapala na gagawin ng Panginoon. Dahil kung tutuusin, ang bansang Pilipinas ay isang bansang Kristiyano, pero kinakailangan na ang bansang Pilipinas ay maging born-again Christian nation. Yun po yung kailangan. Umpisahan po natin, mga kapatid, sa sarili po natin. Dahil kung ang bawat isa po sa atin ay mag-uumpisa, bawat isa po sa atin ay may magbabago at susunod sa utos ng Panginoon, meron at merong mangyayari po, mga kapatid. Kaya manatili po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Pangatlo, in order to stay connected in the Lord is that we must trust in the Lord. Kinakailangang magtiwala po tayo sa Panginoon. Dahil ang pagtitiwala po sa Panginoon, mga kapatid, ay sinasabi natin na, Lord, wala akong magagawa sa buhay ko, kundi sa iyo lamang ako umaasa, sa iyo lamang ako magtitiwala, dahil ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na walang imposible sa iyo. And Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Sabi po doon, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala po tayo sa Diyos, buong puso, mga kapatid. Kaya nga sabi natin kanina, kinakailangan na maging maayos yung puso natin upang sa ganun po ay makapagtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso. And lean not on your own understanding. At wag po tayong manangan
sa sarili po nating katalinuhan or sarili po nating pangunawa. Dahil ang pangunawa po natin, mga kapatid, napaka-iksi lamang, napaka-kitid po ng understanding ng bawat isa sa atin. Kaya minsan yung katabi mo, pag nag-e-explain sa'yo, minsan hindi mo siya maintindihan, no? Kasi napakakitid lamang po ng pangunawa natin. Kaya huwag tayong manangan sa sarili nating pangunawa, mga kapatid. Sabi diyan, "In all your ways, submit to Him." Lahat po ng ginagawa natin, isubmit natin sa Panginoon. And He will make your paths straight. Aayusin ng Panginoon ang buhay natin, ang dinadaanan natin sa mundong ito. Ang mundong ating ginagalawan, mga kapatid, marami pong mga testing trials na nangyayari po sa buhay ng bawat isa. Bawat isa po sa atin ay may pinagdadaanan. May mga bagyo, may mga tsunami na nangyayari sa buhay natin. At hindi po natin kaya yan na mag-isa, mga kapatid. Kailangan po natin ang tulong ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay magtitiwala sa Panginoon, nandyan po siya, gagabayan po niya ang buhay ng bawat isa. Nandyan po, natutulungan tayo ng Panginoon, aayusin po niya ang ating buhay. Kasi kinakailangan po na maging maayos po yung buhay natin sa Panginoon. At yan po ay kayang-kayang gawin ng Panginoon. Wala pong imposible sa Kanya. Na kung totally na talagang ipinagkakaloob natin ang buhay po natin sa Kanya, meron at merong gagawin po ang Panginoon. Mararamdaman po natin na talagang ang Diyos ay kumikilos sa buhay po natin. Kung sinasabi po natin na walang imposible sa Panginoon, kapatid, magtiwala ka sa Kanya. Dahil sa iyong pagtitiwala sa Kanya, makakamtan mo at makikita na walang imposible sa Panginoon. Pang-apat po na kinakailangan gawin natin is that we must be a man and woman of prayer. Panalangin. Ang panalangin po ay napakahalaga, mga kapatid. Prayer is the oxygen of a believer. Pag sinasabi mo na ikaw ay isang mananampalataya, kinakailangang ayusin po natin ang ating prayer life. Ayusin po natin yung ating prayer life. Marami po tayong oras manalangin. Manalangin po, mga kapatid, individually or as a group, no? Kung wala po kayong ginagawa, nandun po maggrupo po kayo, mga kapatid, magpanalanginan ang bawat isa. Ano ba yung pangangailangan ni brother, pangangailangan ni sister? Ayan, daanin po natin sa panalangin. Pag may mga sitwasyon na nangyayari, nandun po sana na sabihin natin, "Oy, brother, sister, halika manalangin tayo." Dahil ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin. Ganun po sana, mga kapatid, ang gagawin po natin. Sabi ko nga, wala tayong magagawa kung walang Kristo sa buhay natin. Kaya sabi po doon sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7, sabi po ng ating Panginoon Jesus, Philippians chapter 4, 6 to 7 po. Okay. Start po tayo ng verse 6 until 7. Sabi po diyan sa kanyang salita, "Do not be anxious about anything." Huwag daw tayong mag-alala sa lahat ng bagay. Yan po ang sabi diyan sa verse 6. "But in every situation, sa lahat ng pagkakataon, by prayer and petition," sa pamamagitan po ng panalangin, at idudulog natin sa Kanya ang ating mga karaingan, ang ating mga petisyon, with thanksgiving. Sabi diyan, present your request to God. Kaya, mga kapatid, ito po yung gagawin natin. Huwag tayong mag-alala. Ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari, sige, idaan natin sa panalangin. Dahil yan po ang sabi ng Panginoon. At ang sabi niya sa verse 7, "And the peace of God," mararamdaman natin, mararanasan natin ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon, mga kapatid. "And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts
and your minds in Christ Jesus. Kung idinaan natin sa panalangin, ayan, magiging payapa po ang ating puso, ang ating isipan. No? Hindi ka nag-iisip na ano na kaya ang nangyari, bakit ganito. Kapatid, kung ipinag-pray mo na, believe it, manalig ka, maniwala ka. Dahil ang Diyos po tumutugon po sa ating panalangin. Kaya mga kapatid, the more we pray, the more blessing we receive. Bakit? Kasi kung marami kang sinasabi kay Lord, marami kang hinihiling sa Kanya, edi marami din siyang sasagutin. Ay kung hindi ka nag-pray, hindi ka humihiling sa Kanya, anong makakamtan mo? Edi wala. Kasi wala ka namang sinasabi sa Diyos. Kaya kapatid, no? Manalangin po tayo. Ibigay po natin sa Panginoon ang kahilingan po natin, ang gusto natin, ang naisin natin, ang nararamdaman natin, maging ang nangyayari sa buhay natin. Sige, pagkatiwala natin sa Panginoon. Dahil ang pangako po ng Panginoon ay totoo at makapangyarihan, mga kapatid. At ang panglima po natin, sabi diyan, we must be doer of the Word of God. Yan yung panglima po natin. In order to stay connected in the Lord, we must be doer of the Word of God. Kaya sabi po dyan sa James chapter 1, verse 22, do not merely listen to the Word, and so deceive yourselves, do what it says. So hindi lamang po tayo tagapakinig, mga kapatid, ng salita ng Panginoon. Nandun po sana na isinasagawa natin. Namumunga ito sa ating buhay, nakikita sa buhay natin na ang salita ng Diyos na ating napapakinggan ay pinapakita natin. Kaya dapat po, meron pong nakikita sa atin na pagbabago sa buhay natin. Yung ating mga wardens, ating mga officers, nakikita po nila na merong pagbabago sa atin. Yung dating high blood ka, naku, mabait ka na. Yung dating palaaway, naku, hindi na nakikipag-away, peaceful na siya. Na kung may nag-aaway, siya na ngayon yung nagiging dahilan para magbati ang kanyang mga kapatid, ang kanyang kasama. No? Dahil may pagbabago po na ginagawa ang Panginoon. Dahil ang totoo at tunay na may koneksyon sa Panginoong Jesus ay nagiging katulad niya ang Panginoon. Ang Panginoon po ay mabuti. Ang Panginoon po ay gumagawa ng tama. Ang Panginoon po ay dapat maging example ng buhay natin. So ganun din po ang nangyayari sa atin dahil nga konektado tayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, pag sinasabi natin na tayo ay may pananampalataya, gawin natin ang salita ng Panginoon, be a doer of the Word of God. At magtatapos po tayo sa verse na ito as our conclusion. 1 Thessalonians 5 verse 11. Sabi po ng Panginoon, therefore encourage one another. Kaya mga kapatid, nandun po sana na nagpapalakasan ang bawat isa. Pag nakikita po natin ng ating kasama, ang ating kapatid ay nanghihina, nandun po sana na pinapalakas natin. Sinasabihan natin, tinatapik natin siya sa kanyang balikat at sinasabi natin, kaya mo yan kapatid, dahil kasama mo ang Panginoon. Sana po, nandun po yung encouragement. Sabi diyan, encouragement with one another and build each other up just as in fact you are doing. So dapat gawin po natin ito dahil ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Magpalakasan po ang bawat isa. Magtulungan po ang bawat isa. Sino pa po ba ang magtutulungan kundi kayo po na nandyan dahil kayo po yung magkakagrupo. Mga kapatid, dapat po nagdadamayan ang bawat isa. Kung may problema, ang bawat isa may kabigatan. Dapat po nandyan po ang bawat isa na merong willingness na tumulong, magpagaan sa nararamdaman ng kanyang kapwa. Hindi yung nakikita mo na nga na nabibigatan siya. No? Lalo mo lang pinapabigat ang kanyang sitwasyon. Kapatid, hindi po dapat ganun. Ang maging attitudes, maging behavior po natin,
nandun po sana na nagdadamayan tayo. Pag alam natin na may problema ang kapatid na bibigatan siya, nandun po sana na pinapagaan natin. No? Paano natin siya matutulungan? Ay, brother, sister, mag-pray na tayo. No? Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran, no? Bibigyan niya tayo ng kalakasan para mapagtagumpayanan. So sana po, mga kapatid, mga kaibigan, magdamayan po ang bawat isa. Sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, ini-a-apply po natin sa buhay po natin. Kaya mga kapatid, manatili po tayong maging konektado sa ating Panginoong Jesus dahil wala tayong magagawa kung lalayuan natin ang Panginoon. Maging partner po sana siya ng ating buhay. Amen? So diyan po nagtatapos yung ating mensahe. Samahan po ninyo ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga salita mo na napakinggan ng aking mga kapatid. Dalangin ko, O God, na hindi lamang nila napakinggan, kundi ito po ay isasagawa ng bawat isa. Mamumunga sa buhay ng iyong mga anak ang mga salita mo, O Diyos, na palagi po nilang napapakinggan. Panginoon, palakasin mo sila, patatagin mo sila, Panginoon, sa kanilang pananalig, pananampalataya sa iyo. Na makita po nila na ikaw ang Diyos na lumalang ng lahat-lahat, na walang imposible sa iyo kung lalapit at kakapit lamang ang iyong mga anak. Kaya Panginoon, gabayan mo ang bawat isa. Salamat Panginoon sa gagawin mo sa kanilang buhay. Salamat Lord, at ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibabalik ko po sa akin.